Yan, good morning po ulit sa bawat isa. Ayun. So, yan po, no. At kung meron pa pong tao sa labas, papasokin na lang po. Magsisimula na po tayo sa ating gawain. Gayun din po, iniimbitahan ko po ang bawat isa na tumayo at magdarasal na po tayo. Hallelujah, hallelujah. Itaon po natin ang ating puso't isipan sa ating Panginoon ngayong oras na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, ngayong oras na ito, Lord God. Ginising mo po kami, Panginoon, at dinako mo po kami sa iyong bahay, sambahan, Panginoon. Magandang umaga po, Panginoon, sa iyo. At sa aming mga kasamahan, Panginoon, na nandito po ngayon at nasa live po, na nanonood, O Lord God. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga biyayang binibigay mo sa amin, sa aming buhay, Panginoon. Sa pagbuhos mo ng biyaya sa bawat buhay namin, O Lord God, marami pong salamat. Sa pag-iingat mo sa amin, O Lord God, tuwing kami bumabiyahe sa aming trabaho papunta at pauwi, Panginoon, maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin. Sa pagsama mo sa amin, O Lord God, kung saan man kami pupunta, Panginoon, iniingatan mo po kami, Panginoon, maraming salamat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil nariyan ka palagi, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Lagi ka naming nasa tabi, Panginoon. Tuwing nalulungkot kami, maraming salamat, Panginoon, na nandyan ka, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na sa aming pagpikit, Panginoon, ay narayan ka, Lord God. Kinakausap kami, Lord God. Hinahawakan ang balikat namin. Hinihipo kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa pagsama mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Gayon rin po, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Kung may manasabi ban kami, O Lord God, sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan, Panginoon, patawarin mo po kami, O Lord God. Linisin mo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Sa gayon, O Lord God, maibigay po namin ang pinakamataas na pagsamba sa iyo. Sa gayon din po, Lord God, walang maging hindrances, O Lord God, sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon, ngayong oras na ito. Linisin mo po, Lord God, ang aming puso. Alisin mo ang galit, ang tampo, Panginoon, sa aming puso at sa aming isipan, Panginoon. Gawin mo po kaming iisa, O Lord God, Panginoon. Samahan mo po kami ngayon, O Lord God, na kaming aawit, kami pupuri sa iyo, kami magsasayaw, kami sasamba, Panginoon. Samahan mo po kami, O Lord God. Dahil hindi po namin ito magagawa nang wala ka, Panginoon. Samahan mo po kami, O Lord God, dahil wala pong silbi ito, Panginoon, kung hindi po namin ito ibibigay para sa iyo, Panginoon. Samahan mo po kami, O Lord God, dahil para lamang ito sa iyo, Panginoon. Gayun din po, pinagpipray namin, Panginoon, ang lahat na magiging aberya, O Lord God, alisin mo po ito, Panginoon. Lahat na magiging problema sa internet, sa mga pupunta pa dito, Panginoon, alisin mo po, Lord God, na makakahadlang sa kanila, Panginoon. Para lang makapagpuri, para lang makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Alisin mo po lahat ng hindrances, Panginoon. Nang sa ganon, O Lord God, mapuspos kami, O Lord God, ng iyong salita. Matutunan namin ang iyong salita, Panginoon, at maramdaman po namin, O Lord God, na kasama ka namin, Panginoon. Alisin mo po ito, O Lord God. Kami po ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Buong puso po naming aawit, buong puso po kaming kakanta, Panginoon. Buong puso po kaming sasayaw, Panginoon. At ang lahat ng ito ay tanging para sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng aming papuri, lahat ng aming pagsamba ay tanging para sa iyo lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. Handa na po ba tayo mag-awit sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Palakpak po natin ating mga kamay. Standing here
in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Yeah, we will worship you, Panginoon, for who you are, Panginoon. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Hallelujah, we will worship you, Panginoon. Dahil ang buhay namin, ang aming kaluluwa ay secure na, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. My soul secure, Panginoon. My soul secure. Your promise sure. Your love endures always. My soul secure. Your promise sure. Your love endures always. My soul secure. Your promise sure. Your love endures always. Pwede po ba natin awit na worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. We will worship you, Panginoon. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We will worship you, Panginoon. Spirit and in truth, Panginoon. Hallelujah. This is the day, Panginoon, na iyong binigay para sa amin, Panginoon. Dahil pagkasama ka namin, Panginoon, ang puso namin lagi nagliliwanag, Panginoon. Ang buhay namin na nagliliwanag, Panginoon. There's a light that shall be hope and grace with the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice, rejoice and be glad in it. Rejoice And be glad in it. Hey! Overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus!
rejoice and be glad in it. Yes, Lord God, we will leave behind, Panginoon, kung ano man nangyari sa mga nakaraan namin, Panginoon, dahil mag-move forward kami, Panginoon, kasama ka, Panginoon. Hallelujah. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. Hallelujah. We will rejoice, Panginoon, and be glad in it, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy kami, Panginoon, na awit, O Lord God, until we see you face to face, Panginoon. Kami patuloy na sasamba at magbibigay ng papuri, O Lord God, at gagawin, O Lord God, kung ano man ang pinag-uutos mo sa amin, Panginoon. Hanggang sa makita ka namin, Panginoon, kami aawit, magpapagamit sa iyo, Panginoon. Greatest love that anyone could ever know, and overcame the cross and grave to find my soul. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. All I am, I live to see your kingdom come. In my heart, I pray you let your will be done. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You are the voice, Panginoon. You are the voice that called the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live
When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are Let's give you glory. Far rest my soul in Christ alone. Know His power. when the oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. The oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. The oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Hallelujah. Sige po, bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po ang pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Lahat ng awit na ito, Panginoon, ay para lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, Amen! Amen. Po, good morning po ulit sa bawat isa. Ayan po, no? So, para po sa ating first-timer, pag tinawag po ang iyong pangalan, pwede pong tumayo para po makita namin at makamayan po namin kayo mamaya. So, yun po. Tinatawagan ko po si Brother Luis. Kabading? Kabading. Welcome po sa Liana Christian Community. Welcome din kay Sis Trina Mayaw. Yan, good morning.
Good morning and welcome sa Liana Christian Community. So yun po, hopefully po na batiin po natin sila at lapitan po natin. No? Kamayan natin at bigyan natin ng pinakamatamis natin ang ngiti. Yung matamis, yung may langgam sana. So yun po, pwede po natin kamayan at batiin ang ating kasamahan. No? Welcome po sa Liana Christian Community. This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice, and be glad in it. This is the day. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Hope and praise in the sky. Give your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. Oh, that overwhelms us so that we know our God is in control, overflow. Let your faith pour out, Jesus. The Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Rejoice and be glad in it. Welcome po sa Liana Christian Community. Good morning din po sa mga nasa live. Yesterday, yesterday, there's a new thing happening. Every night, what happened yesterday, yesterday, there's a good thing happening. Hi, what happened yesterday, yesterday, there's a new thing happening. Hi, what happened yesterday, yesterday, there's a good thing happening. Yesterday, there's a new thing happening. Time happened yesterday. Yesterday, there's a good thing happening. Amen. Yan po, good morning po sa bawat isa. Iyon. Ano naman po, ay dadako na po tayo sa ating testimony. Testimony. So yan po, tinatawagan ko po si Sister Felicity Soledad. Hello po, good morning. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi this March 21 po, 21 years old na din ako. Ayan po. Nagpapasalamat po ako kay Lord sa another year na full of blessings po. And syempre, pag may blessings, may mga challenges din po and pagpapalo. Hindi lang sa akin, pati po sa family. So, nung birthday po ni Ate Sheena, last month, ayan, may GC po kasi kami nila Ivy, yung mga kaedaran ko po. Si Ivy, si Joshua, si Eldron, si Ate Jenna, si Ate Sheena. Nag-joke pa ako nung birthday ni Ate Sheena na ako na lang yung 20 sa aming anim, kasi ako po yung pinakabata sa batchmates ko po dito sa church. Then, ayun po, this 21, March 21, nag-21 years old na din po ako. So, ayun din po, pinagpapasalamat ko kay Lord kasi madami nga pong blessings and madami din pong responsibility na inako ko this year. And nagpapasalamat po ako kay Lord kasi lahat po yun kasama siya and continuous po yung knowledge and wisdom and comfort na binibigay niya sa akin and then sa family po namin. Ayun lang po, to God be the glory. Amen. To God be the glory. Related.
Ayan po. Ayan po, tinatawagan ko na rin po yung nagbabasa ng salita ng Diyos. Yes po. Ayan, tinatawagan ko po si Sister. Ayan, tayo po ay tumayo. Ayan, buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 39, verse 19 to 23 po. Sabi po ng amen pag nakita na po. Amen. Galing. Ayan. Verse 19, nagalit si Potifar nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. At siya ang tanging nagpasaya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Last verse, hindi na halos nakikialam ang bantay sa bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Pinagpala po ang pagkabasa ng ating Panginoon Diyos. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataon pong muli ito. Salamat din po Diyos sa bawat isang naririto. At dalangin namin, Panginoon, buksan mo ang aming kaisipan at puso sa katotohanan at sa kaliwanagan. Banal na Espiritu, kami yung gabayan. Ingatan kami, Panginoon, at tunay nga, O Diyos, unawain namin ang mensahe. Gamitin mo po ako bilang yung instrumentong tagapagatid ng iyong mensahe po, Panginoon. At panalangin namin, kami po ay tunay ngang buksan ang aming isipan at pusong tanggapin ang iyo pong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw lamang po ang mataas, salita mo lamang po ang marinig, pangalan lamang ni Jesus ang siyang matanghal. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Sige, palakpakan natin po ang ating Panginoon. Si Kuya Mar, we welcome Kuya Mar Candido. Kuya Mar, praise God. Hallelujah. Nandiyan po si Kuya Mar. At sino pa ba dito ang, wala na, mga ating long time na hindi nakita po sa church. Salamat, Brother Mar, for your presence, no? Praise be to God. Okay. Meron na po tayong pang-apat na pag-uusapan about noble life, no? At ating pong babalikan yung meaning ng noble para at least mapapaalalahanan po tayo. Balikan po natin yung noble nung ating diniscuss. Next slide, please. Okay. Sige po. Sabi dito, yung values and intention. Yung value mo. Yung iyo pong, kumbaga parang, yung iyong pinapakita sa mga tao. Yung iyong tinatayuan, kumbaga, values. Ano ba yung values mo sa buhay? Yan yung noble, ano? Dapat maganda yung values. Pag-uusapan natin, pamamaya-maya yung pang-apat, no? A noble life has the courage to face challenges. Uulitin ko, ang noble life, hindi po siya natatakot tayuan ang kanya pong tinatayo ang katotohanan. Siya po ay haharap sa mga challenges because kaya niyang tayuan yung kanya pong pinaniniwalaan. Amen. At yung pangatlo dito, yan yung fruit of the Spirit. Pinakamasimpleng ano na lang is, it is the fruit of the Spirit. Galatians chapter 5, naroroon po yung fruit of the Spirit. Magsisimula po sa love, joy, peace, patience, kindness. Nandoon lahat po yun. At nasa iyo yun, that is your values. And that is your intention. Ipakita yung pagmamahal, ipakita yung kagalakan, the joy, the love, the peace. That is the values of all Christian. Amen. So, balikan natin ngayon yung mga previous topics. Yan. Meron tayong tatlong natapos na. Ang unang-una ay sa verse 6a, no?
Sige po. Sabi ni kay Potiphar, no? So Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. Yan ay under trustworthy. Okay? Second point, verse 8a, but Joseph refused. Look, he told her, my master trusts me with everything in his entire household that is under integrity. And lastly, last Sunday, discussed ni Brother Gerson, is verse 10a. She kept putting pressure on Joseph, di ba? Day after day, araw-araw, pressure dito, dapat gawin mo ito, gawin mo yan. But he refused to sleep with her and he kept out of her way as much as possible. Ano ibig sabihin nito? Meron siyang controllable life. He can control his life because of God's grace. At ito yung noble. Meron kang trustworthiness, meron kang integrity, at meron kang tinatawag na controllable life. So ano ngayon kaya ang pag-uusapan natin sa ating binasa kanina sa verses 19 to 23. Balikan po natin, basahin natin isa-isa. Sige po, next slide. Verse 19, ulitin ko po, Potiphar, siya po yung captain ng guard ng hari, no? Kung tawag sa hari doon ay ano bang tawag sa hari ng mga taga-Ehipsyo? Pero. Kaya si Pero, puro pero. Pero, anong gagawin mo? Si Paraon. Potiphar was the captain of the guard, was furious when he heard his wife's story about how Joseph had treated her. Bakit kaya sobrang galit ni Potiphar? Kasi pinagkatiwalaan ka ng sobra. Tapos nung marinig yung balita tungkol doon, na negative naman, hindi naman talaga totoo. Siyempre, ang una pong reaksyon ng mga pinagkatiwalaan ka ng sobra, ay sobra din po ang galit. Di ba? Amen? Sobrang pagtitiwala sa'yo, tapos nakitaan ka ng mali. Siyempre, ang mangyayari po niyan, sobra din ang galit. At yung pong napil ni Potiphar, na hindi mo na inalam, itong pagkakamali ni Potiphar, talaga sobra siguro ang paniniwala at pagmamahal sa asawa niya. Kahit po mali yung sinumbong. Alam nating mali ang sinumbong dahil siya po yung umaakit kay Joseph na makipagsiping sa kanya. But tinanggihan po siya ni Joseph. At isang araw nga po na sila lamang po ang dalawa doon sa lugar na yon, ay kanya pong niyaya uli. Ay nung pagyaya niya po ay nahawakan niya po yung balabal ni Joseph at naiwan po doon sa kamay niya. At yung pong ginawa ng paraan ng asawa ni Potiphar na pagbintangan at sumbong sa kanyang asawa na mali naman talaga ang storya. Kaya nga, sabi dito sa ating binasa, was furious when he heard his wife's story. Wife's story lang. Take note pinakinggan lang yung storya ng asawa pero hindi siya nakipag-imbestiga kung totoo nga. Amen. Nakikita natin dito, no? Yung sinabi lang ng asawa about how Joseph had treated her. Verse 20, so he took Joseph and threw him into the prison where the king's prisoners were held, and there he remained. So sa Tagalog, nang marinig ni Potiphar ang salaysay ng kanyang asawa tungkol sa ginawa ni Jose na hindi naman totoo, galit na galit siya. Verse 20, kaya anong ginawa ni Potiphar, captain of the guard ng Pero, ipinadakip niya si Jose at ipinasok sa kulungan ng hari. Take note, sa kulungan pa ng hari. At kung pag sinabi sa kulungan ng hari, talaga doon, ang mga kinukulong doon, may kasalanan sa hari. Kaya nga, kulungan sa hari. Kulungan ng hari. Sabihin, doon kinukulong yung may kasalanan sa hari. Kaya nga, ang thinking ni Potiphar, karapat-dapat kang ikulong doon sapagkat ikaw ay nagkasala sa hari. Kaya ang bigat ang bigat ng kulungan na yon, yung pang makulong ka doon, parang wala nang laya. Wala ka ng pag-asa. Dahil sa maling bintang, hindi paniniwala sa maling istorya, ano nangyari? Nakulong ang isang walang kasalanan at marami pong nakukulong na walang kasalanan. Amen?
Dahil lamang po, mali ang pagbintang at pinakinggan lamang isang bahagi, pero yung isang bahagi ay hindi pinakinggan. Napasama po ang isang tao, nakulong. At ito pa, ang ano pa ditong suliranin ni Joseph, kinulong sa hari, doon sa kulungan ng hari. Napakabigat po doon. Kaya nga, dito sa pagbabasa natin, binanggit pa dito sa verse 20, kaya ipinadakip niya si Jose at ipinasok sa bilangguan ng hari. Diniin pa yung bilangguan ng hari. So, kung makikita natin, wala nang pag-asa si Joseph. Talagang doon na siya mabubulok. Chances are, kung hindi mabulok, doon na rin siya, kumbaga, bibigyan siya ng bitay na penalty o punishment. Kaya yun ang nangyayari, yun po yung sitwasyon ni Joseph. Pero sabi dito, pero kahit nasa bilangguan si Jose, ito maganda. Sumunod na verse, next slide please. But the Lord was with Joseph. Itong maganda. Kahit saan po kayo pumunta, kahit makulong ka, wala ka namang kasalanan, kasama mo pa rin ang Panginoon. Amen? Ito ang nangyari kay Joseph. But the Lord was with Joseph in the prison and showed him His faithful love. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang faithful na pagmamahal kay Joseph. Kayo, kung thinking natin, pag nakulong ka, tapos sasabihin mo, faithful pa rin ang Panginoon. Nakulong ka na nga, wala ka namang kasalanan. Tapos sasabihin mo, faithful ang Panginoon. Hello? Di ba? Parang ang hirap sabihin na ang tapat ng Panginoon, nakulong ako. Ganun si Joseph, ang kanyang buhay noon na nakulong siya, pero pinakita pa rin ng Panginoon kanyang katapatan kahit siya nakakulong. Mga kapatid, tayo po na mga Kristiyano, kung tayo po ay pagbintangan o ng mga bagay na hindi naman totoo, hindi pa nga tayo nakukulong sumasama ang loob natin kaagad, di ba? Parang gusto nating sana madapa ka, kung sana na lang sabihin natin. Pero si Joseph, tingnan po natin sa story niya, hindi po siya gumawa ng ganun na pinakulong siya ni Potiphar. Nagalit ba siya? Hindi. Talagang makikita natin yung kanyang buhay bilang noble, noble talaga, na hindi niya nakuhang magalit, na hindi niya nakuhang magiganti o magrebelde. Di ba? Nung pinakulong siya, sige, sumama siya, kinulong siya. At masakit pa noon sa kulungan o bilangguan ng hari. At dito pinakita pa rin, kahit nakakulong, sabi doon, pinakita pa rin yung katapatan ng ating Panginoon kay Joseph. Paanong paraan? Yun ang ating titingnan ngayon dito. Kung saan man ang sitwasyon yung kapatid, kung nasa gitna ka naman ng kapigatian o maling paratang, tandaan ninyo, kasama natin ang Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Sa katotohanan, sapagkat kayo'y namumuhay at nakatayo sa katotohanan. And then verse 2, sabi dito, sa ating binasa, and the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. So ano yung ibig sabihin ng maging faithful ang Panginoon? Naging paborito siya ng warden. Na bugbugin? Hindi. Di ba minsan sino mga nanonood dito ng batang, Quiapo? Di ba nakakulong na siya? Pero siya yung paborito. Paborito ni warden na utusan na pumatay sa labas. Hindi ganun naman kay Joseph. Hindi sa paboritong utusan na, mamaya titingnan natin kung ano yung naging paborito siya. Maganda rin sa Tagalog, ginagabayan pa rin siya ng Panginoon. Kahit na siya nakakulong, ginagabayan pa rin siya. Lahat ng mananampalataya, take note of this, yung guidance ng Panginoon lagi po na nasa atin. Amen? At wag po tayong magpatalo. Wag tayong magpatalo sa guidance ng iba na sisira sa ating pananampalataya. Ang Panginoon nandiyan para tayo i-guide lagi.
At dahil sa kabutihan ng Panginoon, no? Take note hindi dahil sa kabutihan ni Joseph. Sa kabutihan ng Panginoon na nakita kay Joseph. Panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan kay Jose. Nagkaroon ng kapanatagan yung warden. Kapag kasama po ang isang Kristiyano sa isang gawain o sa isa pong trabaho, secular man yan, mga kapatid, panatag po yung boss mo. Bakit? Kasi hindi ka gagawa ng mali, hindi ka gagawa ng kasalanan. Kristiyano ka eh. Pero maliban na lamang kung hindi mo ipapakilalang Kristiyano ka. Tatago natin ako, hindi ako Christian. Mag-a-apply. Anong iyong religion? Ano ilalagay mo? Yung dati. Yung dati pa rin. Nahihiya eh. Nahihiya ilagay kung Christian siya. Diba? Masakit. Tapos pagka nagkaroon ng problema, ikaw yung dahilan pa ng problema. Tapos, sutuloy, hindi mo ako kilala na Kristiyano ko dito, okay lang. Di ako Christian kilala dito, okay, ako lang magsilbing problema, okay lang yun. Ang sama naman ng ganung mga kapatid. Pero dito kay Jose, naging panatag lalo yung damdamin ng warden nung nakasama niya si Joseph sa loob ng kulungan. Napanatag ni Joseph ang damdamin ng isang tao. Siguro dati, gulong-gulo yung warden. Ang dami mong hawak ng mga nakakulong, mga mamamatay tao pa yan. Nasa kulungan ka pa ng hari. Na ibig sabihin, ito mga ito mga taong ito, talagang sobrang kasalanan nito sa hari. At talagang hindi panatag ang damdamin ng warden doon. Ikaw ba naman bantay ka at ikaw tagapamahalan ng mga nakakulong doon. Pero nung pumasok si Joseph, naging panatag ang kanyang kalooban. Wow! Ganda, no? Tayo kaya, mga estudyante, yan, pagpasok ba nyo sa isang eskwelahan at sa irong kwarto, mapapanatag pa kayong damdamin ng guro? O, patay na, dumating na naman ang aking problema. Ganun ba kaya? Hindi naman Hindi. O pagdating sa bahay, dumating na yung mga anak ko. Mapapanatag kaya yung bahay? Ay, naku, magulo na naman ang bahay. Dumating na ang mga... Di ba? Ano kaya? Ganun Ibig sabihin, pumasok ang isang Kristiyano, magkakaroon ng kapanatagan. Amen? Bato-bato sa langit, tamaan magsabi ng aray at manalangin mamayang gabi. Marami pong ganito Pagpasok sa trabaho, imbis na mapanatag, lalong nagkagulo. Pumasok ka, nagkagulo lalo. Ang maganda, nandito na ang ating kapatid na panatag po ang damdamin ng lahat ng tao. Praise be to God. Hallelujah. Noble life. Okay, next slide. And then, before long, ito na, the warden, dahil nga napanatag ang damdamin ng warden, ay si Joseph ay nilagay sa tagapamahala ng lahat. Mantakin nyo, no? Tagapamahala ng lahat na doon sa loob ng kulungan. At kapag napanatag ang isang damdamin ng isang amo, promotion will come. Amen? Mapupromote ka pa. Kahit na ginawang ka pa ng masama. Yung mga ginawa nila masama, na-promote ka pa. Ano sabihin? Ano ba yun? Ginawa na nga natin ng masama, na-promote pa. Dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo ang Diyos At dahil dito, and over everything that happened in the prison, sobra talaga ang binigay na in charge. Dati, ganun din ang ginawa ni Potiphar sa kanya, di ba? Ganun din ang ginawa. At ganun din ang ginawa sa kanya ng warden. Kaya't ipinagkatiwala niya kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo at ang lahat ng gawain sa bilangguan. Sobrang tiwala na ng warden kay Joseph. At dahil doon, pinamahalang lahat. Siguro si warden, nandun na lang sa opisina niya, pakuya-kuyakoy na lang.
Ano ibig sabihin ng pakuya-kuya-koy? Yung paa niya, ginaganong-ganon na lang siguro niya, kaupo lang, ay, sarap ng buhay ko. Nandiyan na si Jose. Bahala ka na dyan, Jose. Malaking tiwala ko sa'yo. Bahala ka na dyan. At panatag ang kanya, at nakaisip pa siguro ng mga plano. Magandang plano itong si Warden. Ito, pagandahin natin, papinturahan natin ito. Mga ganun siguro, nakaisip pa ng mga ganung plano dahil noon, hindi niya maisip yun eh. Dahil gulong-gulo isip niya. Nung maliwanag na isip niya, ganito plano natin, maganda ang pagkain ng mga bilanggo na yan, ayusin natin kainan, ayusin natin yung kanilang higaan. Ganun, nakapagplano pa yung Warden. Na noon, hindi makapagplano dahil gulong-gulo ang kanyang kaisipan. Ang isang Kristiyano, pagkasama po, ay napapaganda po yung plano ng isa pong organisasyon. Amen? Parang hindi ka naniniwala. Palakpakan natin yung Panginoon. Alam niyo, marami na akong mga kilala mga Christians na na-promote. Ang dami nilang mga na-promote. Mga sa eskwelahan, mga nag-top. Di ba? Mga naging valedictorian, salutatorian, mga cream of the crop. Di ba? Because they are Christians. At sa mga opisina, marami rin mga na-promote. Because they are Christians. They believe in God. They are noble ang kanilang pamumuhay. Sa mga trabaho, may mga kumpanya, pinagpapala ng Panginoon ng kanilang kumpanya. Why? Because they are doing their job, their work, their part in the community na tama ang pamamalakad. And God will bless you. God will bless you. Amen? Please bear in mind, tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon to be a good testimony sa lahat ng ating pupuntahan. And we are here, attending church, para i-proclaim ang ating Panginoon bilang Panginoon ng ating buhay. At yun ang pinaka-the best. Mamaya titingnan natin yung huwag kayong matutulog kasi ito mahalagang-mahalaga itong pang-apat. Okay? Next slide. And the warden had no more worries. Ang galing, ano? The warden had no more worries. Wala na siyang problema pa. Ang ganda, no? Sabi ko nga, nung binabasa ko to, kung ganito lahat ng mga Christian, no, pagpasok sa isang kumpanya, puro Christian, ano? Yung may-ari, wala nang worry. Hindi na ako mag-worry. Kikita yung kumpanya. Bakit? Kasi ang head niyang Christian. Kasi ang mga kasama ko, Christian. Wow. Yun eh. Tinan mo, the warden had the word because Joseph, sabi dito, took care of everything. Lahat na. Wala na siyang ginagawa nga eh. Siguro baka sinusubuan pa siya, no? Ng pagkain. Hindi naman siguro, no? Then the Lord was with him and caused everything he did to succeed. Tagalog, hindi nag-alala ang tagapamahala ng bilangguan sa mga bagay na pinagkatiwala niya kay Jose. Dahil ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Kaya magandang tingnan yung buhay talaga ni Joseph. Ano? At ito magandang tularan natin bilang mga mananampalataya. Kaya nga tingnan po natin, ano? Sige kapatid. Tingnan natin kung ano matututo natin dito sa mga pinasa natin. What can we learn from this passage about noble life? Tingnan natin. Sige. Okay, verse 20. Kaya, pinadakip niya si Jose at pinasok sa bilangguan ng hari, pero kahit nasa bilangguan si Jose, ginagabayan pa rin siya ng Panginoon. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan kay Jose. And then verse 3, tingnan po natin yung verse 3. Yung verse 3, inulit din yung kapanatagan kay Potiphar. Tingnan natin. Ginabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. The same, ano? Kaya't panatag ang kalooban niya kay Jose. Kay Potiphar, panatag pa rin. Doon sa warden, panatag pa rin. Ibig sabihin, wala po siyang pinagbago. Hindi po siya nagbago sa kanyang uri ng pagtatrabaho. Hindi siya nagbago sa kanyang ipinapakita. Hindi nagbabago ang kanyang values bilang isang Christian. Hindi siya unyango.
Alam mo yung unyango? Nakakita na ba kayo ng unyango? Hindi pa. Ang unyango parang tuko. Pagka pumunta yan sa isang lugar, magkaging kasing kulay siya. Hindi mo mahalatang merong unyango kasi kakulay siya nung kanyang dinikitan. Kumbaga, kung anong ginagawa nyo, gagawin ko rin. Parang ganon. Kung mali ang ginagawa nyo, mali rin ang gagawin ko. Yan ang unyango. Tingnan natin ngayon si Jose. Panatag, parehas na ginawa ang nangyari. Ano ang meron kay Jose na hindi po nagbabago ang kanya pong patotoo, ang kanyang trabaho, ang kanyang ipinapakita? Ikaw man ay nakalaya ka man o nakakulong ka man, ganun pa rin si Jose. Makikita natin, siya po ay reconcilable o consistent sa kanya pong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya nga able to reconcile. Kung nandoon ka, nung nakalaya ka, ganun ka pa rin. Nung nakakulong ka, ganun ka pa rin. Ipinapakita mo yung tamang values, then ikaw po ay consistent sa iyo pong tinatayuan paniniwala. Amen? Iyon po si Jose. Talagang hindi siya nagbabago. Tinatayuan niya ang tamang gawain. Tinatayuan niya ang kabutihan para sa Panginoon. At kaya siya tinawag na mabuting tao. Si Jose. Flexible at marunong siyang makisama sa tamang pamamaraan. Di ba? Kita natin yung kanyang ugali eh. Hindi siya yung magpapakita na, kinulong na ako, magpapakasama na ako. Hindi. Sa kulungan, ginawa niya pa rin yung ginagawa niya sa labas ng kulungan. Kung paano siya naging nakilala, ganun pa rin ipinakilala niya sa loob ng kulungan. Saan man tayo naroroong kapatid, dapat natin ipakita, tayuan ang ating pananampalataya, tayuan natin ang values ng isang Kristiyanong may takot at may paggalang sa ating Panginoong Hesus. Amen? Pangalawa, verse 22, before long, the warden put Joseph in charge of all the other prisoners and over everything that happened in the prison. Sa Tagalog, maganda ito. Kaya ipinagkatiwala niya kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo at ang lahat ng gawain sa bilangguan. So makikita natin yung pagtitiwala ay nakikitaan po siya siya po ay isang responsible person. Kasi kung pinagkatiwalaan ka, talagang, responsable yan tao na yan. Yan tao na yan ay pagka gumawa, accountable siya. Kumbaga, i-own niya yung ginagawa niyang trabaho. Para sa iyo may-ari. He owns everything. When he work, kumbaga, responsibility ko to. May accountability ako dyan. Accountable ako dyan kung anong mangyari dyan. Answerable ako dyan. Ganun yung ugali nakita ni Warden doon kay Joseph. Na ito pag nagtrabaho, ay kanya pong inaari ang kanyang trabaho na siya ay, kung anong mangyari dito, answerable ako, accountable ako sa mangyayaring ito. Kaya anong ginawa? Ipinagkatiwala kay Joseph ang pamamahala sa lahat ng bilanggo. Kasi kung hindi, pagka may nangyari dyan, Joseph, ikaw ang mananagot. Kaya nga, meron siyang pananagutan. Ako ang mananagot yan. Kaya sa pinagkatiwalaan ng 100% na pagmamahala doon sa loob ng bilangguan. Amen. Kumusta na ang inyong pananagutan, mga kapatid? Kumusta na ang pananagutan po natin? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Di ba? Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na sa isa't isa. Ngayon pala ay palaspas. Saan po yung mga palaspas ninyo? Kanina, dumaan kami doon ng asawa ko doon sa traffic. Grabe, no? Talang wala na madaanan sa dami nung may dalang palaspas. Sabi ng wife ko, baka may member tayo dyan, picturean ko.
Sabi ko, hinahanap ko nga kung may member. Eh, alam mo naman yung sakyan namin, di ba hindi makikita sa loob? Baka makita natin, picturean natin. Biro lang ha, baka mamaya sabihin niyo. Pero alam mo kami nakita. Salamat sa Diyos, ano? Ano kaya, Pastor, magdaraan tayo ng palaspas? May nagtanong sa akin dati, Pastor, di tayo nagpapalaspas. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng palaspas? Ayan, tanong ko. Wala, Pastor, di ko alam nga eh. Ginagawa lang namin noong umpayang. Nagdadala kami ng palaspas para panghampas siguro. Pero alam nyo, ibig sabihin ng palaspas, sabi nila, no? Pangtaboy daw ng masamang espiritu. Kaya nilalagay daw yun sa may pintuan. Yung iba kasi sa sobrang galit ng mga matatanda noon, pagka wala na pong mahawakang pamalo, yung palaspas po pinamamalo doon sa masamang espiritu yung Okay. Balik tayo sa normal. Okay. Pangatlo, the warden had no more worries. Ito maganda eh. The warden had no more worries because Joseph took care of everything. Wow. Kaya nga yung mga nagtatrabaho dyan, yung mga managers niyan, nako. Ano, kumusta yung mga boss nyo? You took everything ba na wala na silang pakuya-kuya-kuya na yung mga boss nyo? Yung iba kasi masama ang loob pa eh. Tinan mo itong boss ko, pinromote lang ako para lang makapag-aliw, makapunta sa ibang bansa. Di mo ba nakikita yon? Na dahil sa iyo, nakapunta sa ibang bansa na, nakapagpahinga yung boss mo, ang laki ng tiwala na sa iyo dahil iniiwan na sa iyo yung departamento. Dahil katiwa-tiwala ka. Yung iba kasi masama pa ang loob eh. Ang boss ko na to, na-promote ako, tapos ngayon hindi ko na makita sa opisina. Kung saan-saan na lang napupunta. Ayaw mo nun? Ang boss kapag ganon, may iniisip yan. Meron yung piniplanong mas malawak, lalong palalawakin ang kanyang negosyo. Hello? Tama, di ba? Sino dito may mga negosyo? Taas ang kamay. May mga negosyo. O yan, dalawa lang ang may negosyo dito. Sino pa? Mamaya pagpipre ko kayo, may mga negosyo. Mamaya pagpipre natin may mga negosyo. Kahit anumang negosyo niyo, wag lang 5-6, no? Yung mga GCash, ang lakas daw umenta ngayon, GCash, ha? Pero, alam nyo, ito testimony ko sa inyo. Ako rin po ay nag-business. Pero alam nyo, 3 beses ako nag-business. Ang sabi sa akin ng Panginoon, hindi para sa iyo ang business. Kaya lahat po, lugi. Yung negosyo. Dahil hindi sa iyo ay para sa iyo ang business. Para sa iyo ay sa church business. Doon ka sa church, huwag ka doon mag-business. Magbi-business ka pa. Para lang sa mga member mo yan. O yan mga member. Kayo mga member, mag-business kayo. Kung tinatawag kayo ng Panginoon mag-business. Okay? Anong sinabi sa verse 23? Hindi nag-alala ang takapamahala ng bilangguan sa mga bagay na pinagkatiwala niya kay Jose. And then verse 6, tingnan natin yung sinabi ni Potiphar. Gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. Parehas din. Di ba parehas din kung anong nangyari sa labas, nangyari din sa loob ng bilangguan. Kaya hindi po nagbago ang values ni Joseph. Kung ano yung trabaho niya sa labas, yun din ang trabaho niya sa loob. Hindi dapat nagbabago ang ating values mga Kristiyano. Kung anong trabaho natin, na mabuti ang maganda ang kalooban natin, maganda nangyari, ganun pa rin. Kung masama ang kinanat na, nakakulong po tayo, ganun pa rin. Dapat ang ating mga values. Kaya, anong makikita natin? Reliable siya. Rely saka able, ability to rely on, mahusay. May kahusayan siya sa pamamahala. At napaka-importante nito mga kapatid, lahat po ng mga Kristiyano, alam nyo, tayo po ay tinawag na maging magandang patutuo, maging mag-manage ng tama sa ating buhay, mag-manage kung saan man tayo naroon, mag-manage ng tama, manage your time, manage your life, your health. Ito ang problema ngayon, yung ating kalusugan.
Nakakalimutan na rin ng mga mananampalataya. Huwag naman puro po aksyon, pangangalaga din sa ating pong kalusugan. Amen? Hindi na po tayo bumabata. Tumatanda na po tayo, di ba, Kuya Teng? Tumatanda na po tayo. Alagaan po natin ating pangangatawan. Amen? Kasama po yun sa tamang pagmamanage ng values ng isang mananampalataya. Kaya nga, sabi ko sa inyo, yung mga matatanda, sorry for the word na matatanda, no? Yung mga medyo maedad na, ay nagbibigay ng time mag-exercise, mag-sumba-sumba. Okay yun. Okay lang po yun. Huwag niyo pong pagtawanan yung mga may mga edad na nagsusumba-sumba. Okay lang po yan. Manage your life well. Sama po yun sa values natin. Kaya ito po, reliable po tayo. Yung una, reconcilable. Pangalawa, responsible. Pangatlo, reliable. So, anong ibig sabihin ito ngayon? Yung kapatid, being reconcilable, being responsible, being reliable, ano kayo nang ibig sabihin yan? What it means? It means that a person who is reconcilable, responsible, and reliable, meeting faithfully his or her calling by God's grace, is a dependable person. Amen. You are dependable. Able to be depended upon. Kahit anong mangyari, dependable yan. Kapatid, subok ko na yan. Subok na matibay yan. Subok na matatag. Ano ba yun? PNB? Para akong nakasandal sa pader. Yan, mga ganyan yan eh. Yan ay subok na matibay, subok na matatag, para akong nakasandal sa pader. Kapag yan ay kasama ko, kasi nasa Kanya ang Panginoon, maaasahan natin yan. Dependable yan. Yan ang isang noble person. Kumbaga, maaasahan po natin siya ng lubusan. Tingnan mo yung katabi mo. Maaasahan mo ba yan? Pagtingin niya, biglang tawa eh. para nakakaano pa. Biglang ang tatawa. Maasahan. Kaya nga mga kapatid, ito. Tingnan natin. Next slide. Being dependable, sabi doon, means that we do what we have said. Gagawin mo ang sinabi mo. Hindi lang sinabi mo, we have said we would do when we said we would do it, kung kailan mo gagawin. Meron ka ng sinabi at meron kang schedule na gagawin. And then, and in the best way we can. Kaya, dependability, sabi doon, is the greatest ability. Kaya, dependability is the greatest ability. Bakit ko sinabi? Next slide. Next slide. Yan. God does not begin by asking us about our ability, but only about our availability. And if we then prove our dependability, He will increase our capability. Ang ganda. Kinihingi sa atin ng Panginoon availability lang. Sapagkat siya na magbibigay sa atin ng ability. Pag meron na tayong availability, He will give the ability. And then, kapag naging dependable ka, it will result to more capability na ibibigay sa atin. As you increase your dependability, your capacity will also increase. Kaya nga kapatid, ang question ko ito. Kapatid, maaasahan ka ba? O makakaabala ka? Ano sa palagay ninyo ang sagot? Maaasahan ka ba?
o makakaabala ka? Kaya ang tanong, sige, paano ba tayo maasahan at hindi makakaabala? Tingnan niyo yung kapatid ninyo. Kapatid, paano kita maasahan na hindi ka makakaabala? Panginoon, marami pong salamat. At tunay nga kami ay nananalangin na kami po'y maasahan at hindi magiging kaabalahan sa amin pong mga kasama sa bahay, kasama sa church, kasama sa company, kasama man saan man naroroon po, Panginoon. Hindi po kami maging kaabalahan, kundi po kami maging maasahan sa lahat ng aming pong mga ginagawa. O Diyos na buhay, patawarin niyo kami na minsan po, Panginoon, kami po ay nagkukulang, na instead na kami po ay maasahan, kami po ang naging kaabalahan pa ng isa pong lugar o isa pong organisasyon o isang kumpanya o saan man kami idako po, Panginoon. Patawarin niyo kami, O Diyos, at meron pa pong pag-asa sapagkat kami mga buhay pa. Kayang-kayang baguhin ng Panginoon ang ating buhay. Kapatid, aasahan ka ng Panginoon sabagat alam ng Diyos, napakalaki ng tiwala sa atin ng ating Panginoon. At patuloy tayong magpahingi o humingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito. Dinadalayan ko rin po ang mga may negosyo, may mga sariling negosyo. Lord, we pray that you bless their businesses, Panginoon. At sila po'y tularan. Maging maganda po silang mga amo. Maging maayos po silang magpalakad, Panginoon. At maging ang kanilang mga values ng isang Kristiyano ay makitaan po, Panginoon. At dalangin ko sa pangalan ni Jesus, ang iyong blessing po sa kanilang mga buhay, sa kanilang company. At mabless din po ang kanilang mga trabahador o ang kanilang po mga kasama sa kumpanya. Ganun din po ay may mga negosyo, may mga trabaho. Lord, we pray, kayo po ang mag-bless po sa kanila. Yung values na bilang isang Kristiyano ay nasa kanila po, Panginoon. At patuloy mo silang gamitin na magatid ng iyong mabuting balita at magandang halimbawa sa kanila pong mga pinagtatrabahuhan. Ganun din po ang mga estudyante. Ganun din po, Panginoon, ang mga kasama namin sa bahay, mga kasambahay, na sila po, Panginoon, ay maging tapat sa kanilang mga amo at ganun din ang mga amo ay bigay po ang dapat ibigay sa kanila pong mga manggagawa. Maraming salamat po sa pagkakataon pong ito. At dalangin namin, Panginoon, ang aming pong battle cry, ang aming pong ilalagay sa aming isipan, kami ay maaasahan lagi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papaalam na rin po ako, pupunta ako ng RMCC, 6th anniversary po nila. Ako po ay pupunta doon as our representative sa RMCC. Salamat po. Hello. Manalangin po natin ating offering. Glorious God, gracious Father, we are so thankful, grateful for all the provisions and blessings you gave us, Father God. Thank you, Father God, for this wonderful day that we have received your message. Bless Pastor Nereo for sharing the good news, Father God. Father God, we humble ourselves upon you. Panginoon, patuloy mo pong i-bless ang bawat work at means of livelihood ng aming mga member, Father God. Pagpalain mo po ang aming pagkakaloob sa umagang ito, Panginoon. Anumang aming halagang malilikom, ito'y magamit namin sa pagpapalagot, pagpapalaganap ng iyong salita at kaharian. In Jesus' name we pray, Amen. Malaya na po tayo mapagbibigay.
iyo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na katulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig ko'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, nagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Amen. Hallelujah. Alright, maraming salamat po. Thank you, Lord, para sa umagang ito. Amen po ba? Amen. Ayan, so nasaksihan po natin yung kasaysayan ni Joseph no, ngayong umaga. Mula sa pamamahala ng isang sambahayan, no, hanggang sa pamamahala ng isang, prison, hindi lang dun sa area niya, kundi yung pamamahala no, sa buong prison system, no, kung tawagin. Ano pa kaya yung ipapamahala sa kanya ng Panginoon? Alam niyo po ba? Alam, no? So, aabangan po natin yan next Sunday. No? Ano pa ba yung ibibigay na kapamahalaan ng Panginoon sa kanya? Amen. Alam po ba natin na ang Diyos ay nasa sa atin? God is with us. Amen, no? Ako po ang pinagpapasalamat ko sa Lord. Yung si Joseph po nasa prison cell. Pero sabi doon, God is with him, kaya patuloy siyang naging dependable. Kaya in-increase naman ng Lord yung capability niya. So ang tanong ko po sa sarili ko, kung alam ko na God is with me, at yung prison cell ko, bakit minsan nakakalimutan ko na kasama ko yung Panginoon? Po, sa inyong sitwasyon po ninyo ngayong umaga, ano po ba yung prison cell ninyo? At nakakalimutan po natin na kasama natin ang Panginoon, na mas pinipili natin minsan na kalimutan, no, na tayo ay in-empower na niya. So sana pong panalangin natin sa ating Panginoon, man itong prison cell natin, ngayong araw na ito, ay makita natin ang kabutihan ng Panginoon, lagi alalahanin na kasama natin siya at walang imposible po sa Kanya. Amen po ba? Wag po tayong mawawala next Sunday, no, para malaman pa po natin ang kabutihan ng Panginoon, no, sa buhay ni Joseph. Amen. So ngayong umaga po sa ating mga announcement, uunahin ko na po ang working women. Meron po tayong first quarter fellowship mamaya, 1 p.m. po yan, no? Ngayon pa lang po nagpapasalamat po ako sa ating quarter 1 birthday celebrators ng working women na siyang nagplano, nagpagal, nag-isip, gumawa po ng programa para sa hapong ito. So, kaya po mga naka-denim attire ang mga working women ngayong umaga, no? Meron po tayong fellowship at 1 p.m. magkita-kita po tayong mamaya. Ayan. So, next po sa ating announcement. Alright. So, ito po ay para sa family camp. Meron po bang magsasalita for our family camp?
Okay, so sige po. Paalala lang po, para po sa mga nagpa-register para sa ating family camp, maaari na po tayong magbigay paunti-unti, no, para po sa ating registration. So magkano po ba per head? Kung maalala po ninyo, 5,000 pesos. Sa 5,000 pesos po, meron na tayong 3 days, 2 nights na accommodation at food. Bukod po sa programa at fellowship, no, at napakagandang mensahe para sa araw na ito. So sana po, yung mga nagpa-register, kung nais nyo na pong ma-secure ang inyong registration, magsimula na po tayong magbigay, no, para po sa ating family camp. Alright. Next naman po, this is called to influence. Tinatawagan si Ate Jenna at si Ate Kyle. Ate Kay. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning, Ate Kay. Parang ikaw lang sumagot. Ayan, so ini-invite po namin ang lahat ng singles, age 21 and up, sa ating Singles Fellowship mamaya with the theme Called to Influence from Isaiah chapter 60 verses 1 to 3. Yan. So, 1 to 3 p.m. po siya. So, pwede po kayong umuwi muna for lunch. And then, meron naman po tayong merienda mamaya after ng ating fellowship. So, yun lang po. Thank you po. Thank you po and see you! Okay, sa mga singles po dyan, huwag po kayong mawawala. Alauna po yan. Next naman po, FCC Commission 7, Pastor Nerio. Pastor Nerio, Pastor TJ pala. Ayan. Kamukha po kasi, no? Good morning po sa lahat. Okay, so yan po sa May 1 po, no? Abangan lang po natin, may seminar po tayo. Ang ating priority kasi dito is yung mission and evangelism. Though ito po i-offer naman online. So May 1 po ito, pakisave lang po yung date. Ang ating pong speakers ulit, si Pastor John, Pastor Arnel, and Pastor Romeo ng FCC. Sa next slide naman po, ayan, tuloy-tuloy po yung ating pong Ezra Packet Session. So kung kayo po ay interested sa isang seminar, workshop, na doon po kasi sa survey na yan, doon sa may QR code, even doon po sa link sa Facebook post, may mga classes na po doon na ino-offer. So kung may mga interested po kayong classes o kaya seminars na gustong atinan, pwede po kayong mag-sign up. Kasi nag-survey pa lang po kami kung ano po yung mga courses na madaming may interest. Okay, so ini-invite ko po kayo na magkaroon po tayo ng mag-survey po tayo doon. Sumagot po tayo ng survey para at least ma-identify po namin kung ano po yung mga seminars po na ika-conduct natin. Okay, pwede pong ito ay, may mga iba-iba po kasi itong klase. May pang family, may pang mga magulang, mga awareness, saka may mga pang ministerial. Kaya pwede po nating piliin yon. Okay, at buod po doon, no, sa Ezra din po pala, magkakaroon na po ng posting ng enrollment po by April. Actually, baka next week po magkaroon na po ng promotion for classes po ng 2024 to 2024 na mga subjects. So sa mga gusto po mag-enroll, ito po ay magsisimula po ng May. Second week ng May po ang orientation. Thursday po, second Thursday ng May, ang orientation. Then yung mga klase po ay from May to October na po gagawin. Ito po ay sa Ezra classes natin. Okay? And lastly po, ako na po lahat ng Ninang Kwen. Okay. Lastly, next slide. Yan. So, sa April 21 naman po, third Sunday ng April, we'll have yung ating pong Bible Study Workshop. Okay, ito po ay led by evangelism team. So sa mga, alam ko pa may mga pre-selected na pong ibang teachers. No? Ito po ay sa April 21. Gaganapin naman sa baba po tayo dahil kasabay po natin yung youth fellowship. So yun lang po, ang pag-aaralan po dyan is modern approach in today's Bible study sessions. Okay, so yun lang po, Ninang Kwen. Thank you. Thank you po, Pas. Okay, for Project Nehemiah naman po, ituloy ko na po for Project Nehemiah. No, patuloy pa rin po yung kanilang mga promo, no? Promotion po natin para sa ating Project Nehemiah. So mamaya po pagbaba ninyo, may makikita po kayo dyan mga products, no, na kanila pong
ino-offer para sa atin. So kung kayo po naman ay may mga kaibigan, kamag-anak na mahilig sa guyabano juice, meron pa rin ba to? No? So i-offer po natin ito sa kanila, chicharon. Pero gulay na chicharon. Tama ba? Yung chicharon natin sa baba. Yan, tsaka yung mga mushroom chicharon. Yan, meron po yan. So, meron pa rin po tayong mga ukay-ukay dyan. At kung may nais pa rin po kayong i-donate para sa ating project na Himaya, okay lang po yan. Tatanggapin po namin yan. At, of course, kung kayo po ay merong desire na tumulong financially sa ating project na Himaya, nakatanggap man po kayo ng letter, ng love letter o wala, nako, malaking pagpapala po yan para sama-sama nating maisakatuparan ang pagpapaayos ng ating bahay-sambahan. Amen po ba? Amen. Alright. So next naman po. Alright, so ito po yung ating mga regular fellowship na Bible studies. So men's fellowship every Saturday po yan ng 8:30 a.m. dito po sa ating bahay-sambahan. Ang women's fellowship, Mondays po yan, 2 p.m. via Zoom. Alright, at ang youth fellowship naman po, Saturdays and Sundays. At ang singles fellowship, Tuesdays and Saturdays, 7 p.m. and 2 p.m. Alright, sa pangunguna naman po ng evangelism team, marami rin po tayong mga Bible studies. Sunriser Village po, meron po silang via Zoom at via face-to-face, first and third week, second and fourth week of the month. At regular Zoom Bible studies po every Wednesdays at Thursdays via Zoom din po. Alright, so kung nais nyo pong manguna or makatulong sa ating mga Bible study, attend po tayo sa April 21. Diba? Baka tayo po ay tinawag ng ating Panginoon upang manguna at magturo sa ating mga Bible studies. Meron pa rin po tayong face-to-face sa Jillian po, every Tuesday, 4 p.m. Of course, Agape Kids Center, Wednesdays po yan in 2 batches. Isa pong 8 a.m. at isang 11 a.m. Ang Bignay Daycare Wednesday, every Wednesday po yan, 8:30 a.m. And of course, ang Del Mundo Village, every Friday po yan at 4 p.m. At 3 p.m. po. Of course, ang ating prayer meeting Friday via Zoom, 7:30 p.m. At itong darating po na Holy Week, meron pa rin po tayong prayer meeting. Tama po, Kuya Rainier, no? Itong darating na Holy Week, yung Friday po noon ay may prayer meeting pa rin po tayo via Zoom. Okay. At gayon din po ang ating Kids Bible School. Ayan, sa baba po yan. Next naman po, ang ating, ito po, pwede nyo pong i-save ang ating QR code para sa ating tithes and offering. And of course, ang ating LCC, Buy and Sell Facebook group. Buhay na buhay pa rin po yan. Pwede po kayong mag-post at pwede rin po kayong bumili, no? Kung i-open nyo po yan at may makita po kayong nais ninyong bilhin or kailangan po ninyo. And get the latest church updates and happenings. Join our LCC Loop Facebook page or Facebook group, yung ating LCC Loop at ang ating FB, no? Official Facebook page. Ayan. So maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli next week. Welcome po sa ating mga first time na bisita today. At lalapitan lang po kayo ng ating evangelism team. Mamaya po, konting picture-picture lang para po ay makasama po namin kayo. So sana po makita namin kayo next week. Pastor TJ? Ayan. Tayo po ba'y blessed? Pagpaumanin niyo po yung mata ko, no? Di po ako umiyak agabi. Di po ako umiyak. Nausukan po kasi, tapos na-infect. Nababaga siya kanina. So, sama po natin sa prayer. And hopefully, maka-recover agad. Kasi nausukan ng katol. Kahapon po sa Bible study. And okay lang po, gagaling naman yan. Kailangan lang pong gamutin din. And prayers, of course. Dahil ang Panginoon po ang dakilang manggagamot. Okay, since tayo pong lahat ay blessed, tayo pong tumayo. Atin pong awitin natin pong benediction song. To thee we ascribe glory, power, and praise. Yes,
muli po sa simula. We ascribe glory. To thee we ascribe honor. And to thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Hallelujah. Holy are you, Lord. Tunay nga po, Panginoon, kayo po ay dakila. Kayo po ay banal, Panginoon. At kayo po ay narapat pong sambahin, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. And we praise you, Lord, sa inyo pong mga mabubuting gawa, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. We also, Lord, praise you, Panginoon, sa inyo pong napakagandang mensahe, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon. At tunay nga po, Lord, ito po ang tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano, Panginoon, is to live dependably, Panginoon. To live responsibly, to live reconcilably, Panginoon, and to live a reliable life. And we pray, Lord, na kayo po ang patuloy, Panginoon, na sumama, Panginoon, sa iglesyang ito ng Liano upang mamuhay po ayon po sa inyong kalooban, Lord. Maging mabuti, maging ilaw at asin po, Panginoon, sa mundo. Saan po kami magpunta, Lord. Kami po ay maging maganda, mabuting impluensya, Panginoon, na reflect po ang inyong pong liwanag, Panginoong Jesus. And kami naman papasalamat, Panginoon, sa speaker po namin ngayong umagang ito. Si Pastor Nerio, Panginoon, dalangin po namin, Lord, ang inyong pong pag-iingat po sa kanya po pagpunta sa RMCC. Kayo po mag-ingat sa kanya, Panginoon. Patuloy niyo din po siyang bigyan ng wisdom, Panginoon. Patuloy niyo po siyang bigyan ng strength, wisdom, and knowledge, Panginoon. At more strength, Panginoon, sa kanya pong pag-lead po ng Iglesia ng Liano, Panginoon. And we pray na kayo po ang patuloy na magbigay ng blessing, patuloy niyo pong ilayo siya sa anumang kapahamakan, patuloy niyo po siyang ingatan, siya po at ang kanyang pamilya, Panginoon. Patuloy niyo pong i-unite, Lord. In Jesus' name. Ganun din po, Panginoon. We also, Lord, pray sa bawat believers, Panginoon, sa bawat attendees, members ng iglesyang ito, ministers, Panginoon. We pray na kayo po ang patuloy magpaalala sa amin, Panginoon. Holy Spirit, guide us, Lord, kung paano po mamuhay, Panginoon. Tulad po ni Joseph, Lord, na kahit na ano pong daanan po niya, kahit saan po siya mapunta, Panginoon, ay reflect po niya ang inyong pong ilaw. We pray, Lord, na kayo po ang patuloy na sumama sa Iglesia ng Liano, Panginoon. Sa mga face-to-face man na attendees, sa mga Facebook Live man, Lord, kayo po ang patuloy na mag-bless po sa bawat isa. And Lord, we also, Lord, pray, batid niyo po, Panginoon, ang pangangailangan po ng bawat isa sa iglesyang ito. Ito man po ay financial provision. Ito man po ay hanap buhay, Panginoon, blessing sa hanap buhay, blessing sa workplace, Panginoon, blessing sa anumang negosyo. We pray, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magbuhos ng inyong pong blessing sa bawat isa, Panginoon. Kayo po mag-provide, Panginoon, ng pangangailangan po ng bawat isa, Lord. Kayo po mag-provide po ng pangangailangan po sa inyong pong mga anak, Panginoon. At ganoon din po, Lord, we also, Lord, pray for healing, Panginoon, sa bawat may karamdaman sa aking mata, Panginoon. At sa mga misipon, may ubo, Panginoon, sa kumakalat po na virus, in Jesus' name, Panginoon. Kayo po ang magpagaling, Panginoon, sa bawat isa. Kayo po mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Especially dun po sa kumakalat po na virus ngayon, Panginoon, sa mga bata. And we pray na kayo po ang patuloy na kumilos sa iglesyang ito. Lord, kayo lang po ang patuloy na mataas, Panginoon, sa iglesyang ito. Ganun din po, Panginoon. We also pray for protection, Panginoon, sa bawat isa. Ilayo niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa anumang kapahamakan, sa anumang aksidente, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway, in Jesus' name. We rebuke, Lord, ang anumang gawa ng kaaway sa buhay po ng bawat isa sa iglesyang ito. In Jesus' name. We also, Lord, pray na patuloy niyo pong ilayo ang iglesyang ito sa tukso, Panginoon. At iandyan niyo po kami, Panginoon, sa anumang masama. Kayo naman po, Lord, ang mataas. Kayo lang po ang mabless, Panginoon. Kayo lang po ang mag-bless din po sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, God bless po. God bless po. Happy Sunday, everyone. Ingat po sa pag-uwi. Singles. Singles, mamaya, alauna. Happy Sunday. Ingat po sa pag-uwi. Enjoy po kayo.
Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Rejoice and be glad in it. Hey! It's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Behind what happened yesterday, 'cause today there's the good things happening. Leave behind what's happened yesterday, 'cause today there's the good things happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's the good things happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's the good things happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's the good things happening. Leave behind cause today there's the good things happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. See you next Sunday. See you next Sunday po.